So what's up guys, meron tayong DX11 na palyado. Pero ang print niya, ganito pa rin. Kahit sira na ang kanyang head, hindi na maganda ang kanyang print, meron pa rin tayong magandang output. Nababago natin yan sa setting ng ating A-Tools. So testingan natin. Tingnan nyo guys ha. Mag-test print tayo. Papakita ko sa inyo kung gaano kapangit ang print ng head na to. Ayan. Kung pansinin nyo, sobra. Wala nang isang blue. Nawala na yung blue. Isang dilaw na lang rin. Isang black. Yung black kalahati. At saka yung blue kalahati. Ang print na lang natin ay isang blue. Pansinin nyo guys. Ang print na lang natin ay isang kalahating black, kalahating blue. Wala na yung isang blue. Kasi dito, blue yan. Sira na yan. Wala na no. Kalahating black, kalahating blue. Buo pa yung dilaw at saka yung magenta. Pero ang print natin ay ganito pa rin. So nababago natin yan sa ating A-Tools. So yun guys. Wala lang, share ko lang sa inyo kung gusto niyo ng ganitong output. So ngayon kasi nakabili na tayo ng printer head pero hindi ko pa rin siya ginagamit. Gusto ko munang as in talagang hindi na siya magamit. Yung tipong hindi ka na makapag-print. Yung wala na talagang kulay. Sa ngayon kasi mayroon pa siyang kalahating blue at kalahating black. Pero nakakapag-print pa rin tayo ng solid na blue. Diba? Yan yun. Yan na ibig ko sabihin na huwag nyo munang itatabon yung head nyo. Magagamit pa natin yan ng maayos. Diba? Nag-try ako mag-print guys. Papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo ay pinagluloko ko lang kayo. Pinatay ko lang yung ilaw, no? Kasi pinupuntahan kasi siya ng hayop. Dito pa lang guys, makikita nyo na hindi na kompleto yung kanyang print. Pero kahit naman na paano ay kaya pa rin niya mag-print ng ganitong kulay. Kahit kulang yung kanyang head. Kahit kulang yung kanyang kulay. Nakakalabas pa rin tayo na kailangan nating kulay. As is pa rin ang kulay. So yun lang guys, hanggat kaya pa ng DX11 natin na head, kahit ganyan na lang yan, kaya pa natin mag-print yan, nadadaan natin yan sa setting ng ating computer. Kung pansin ninyo, kalahati na lang yung kulay ng nilalabas oh. Halos kulang na. Pero hindi pa rin yan bumibitaw. Yan ang ibig ko sabihin. Ang dilaw, sulit pa rin at ang ibang kulay. Yung red na red pa rin talaga. Bakit kompleto kasi ang red eh oh. Blue at saka black, kalahati. Yan, nakita nyo. Kalahati. Pero yung print niyan, kaya niya pang i-provide ang kulay na kailangan natin. So, nababago lang natin yan sa ating sa setting ng ating control print. Yan. So, dyan na yan. So, pag-aralan nyo na lang kung paano niya mabago yung setting ng kanyang print output. Ito yung sa akin, ito yung ginamit ko. Hindi ko lang kung nakikita ba ito sa camera. Hindi. Yan. Yan yung ginagamit ko. Para mahabol natin yung kulay na kulang. So yun guys, nag-share lang ako ng konting tip para sa mga naisagarin ang DX11 na head sa kanyang gamit. Yan naman. So na-adjust lang talaga yan dito sa may A-Tools. Kahit kulang na yung kanyang print. Pero ang output niyan guys, solid pa rin. So hindi ibig sabihin na kulang na yung buga ng ink ay palitan mo na siya. So sasagarin mo talaga siya hanggat wala na lumabas na kulay, na apat na kulay. Yun talaga hindi mo na makakompleto yung print nun kahit anong gawin mo. Pero kung may lumalabas pa na kalahating black, kalahating blue, yellow, pink, goods pa yan. So yun lang guys.